Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Tagum. Si Rafi Tulfo po ito. Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na itong si Ninya Mabatid at yung kanyang PCVC Consultant Opportunities Abroad, yung Pinoy Care Visa Center, marami na pong reklamo ang nakarating sa amin. Maging sa NBI, maging sa Hong Kong, meron na po mga nagreklamo laban po sa kanya. Na nangangako po siya na bibigyan ng student visa kayo papuntang abroad sa Canada at pautangin ng 1 million pesos interest free para yun ay gagamitin ninyo doon sa inyong supposedly tuition fee. Pero once nakapagbigay na po kayo ng pera, goodbye na po yung pera ninyo at hindi na po matutuloy yung pangako. Ganun po palagi ang nangyayari. Kaya gusto ko ipaalam sa inyo, nasa inyo po yan. Kung gusto nyo pag-stay dyan sa venue, it's up to you. At least, nasabi po namin sa inyo na may problema po. Ito pong Pinoy Care Visa Center. Malaking problema po nito. Kanina po sa Senado, kausap ko lang po yung mga taga-DOJ at NBI at talagang sinabi nila may problema po si Ninya Mabatid at saka yung Pinoy Care Visa Center. Now, it's up to you kung kayo po'y mag-stay dyan para ituloy yung pakikinig sa seminar or sasabihin ko, mag-ingat na lang po kayo kung mag-stay kayo. Kung umalis kayo dyan, it's up to you. Bali yun guys, no, kung sa mga nakapanood na niyan kay Tulfo. Actually, ano yan nabalitaan din namin yan. May nag-send din sa atin, subscriber natin. Pero nabalitaan na rin namin siya guys, bago pa sa amin mag-send yan. 4 days ago lang tong kay Rafi Tulfo. Oo. Nung siguro pagka-upload, yun yung nag-send na sa atin. Yeah. So yun next, no, gusto namin vlog to kasi syempre related din to sa student pathway. Especially sa student pathway talaga. Actually guys, bago ko ikwento sa inyo yan, or bago kami magkomento sa video na yan, meron na rin akong nakilala guys, no last year pa si Ate Lourdes, bagay, hindi naman masyado kilala. Ate Lourdes, nagkwento rin siya sa akin siya ng ganyan. Bali yung anak naman niya ang in-applyan niya ng student visa. Then, kasi nagtanong siya sa amin before, kasi nalaman niya nga na student si Emma. So, nagtanong siya sa amin kung paano daw yung process. Then, sabi ko sa kanya, DIY lang kami, sabi ko sa kanya. Then sabi ko, kung gusto mong matutunan yun, panurin mo yung mga vlog namin. Kaso ang problema niya naman kasi guys, sabi niya sa akin, is yung show money. So sabi ko sa kanya, medyo mabigat talaga yun kasi yun yung kailangan talaga dito Kailangan meron ka talagang pera talaga, kasi million talaga. Ang tuition. Oo. So sabi niya, parang hindi niya raw kaya. So after ilang months, wala na kaming communication kasi, tumawag ulit siya sa akin. So yun, parang na-scam daw ata siya. So, hindi ko lang alam kung same sila ng tao, pero same kasi rin sila ng guys, ng sitwasyon. Kung paano yung sinabi yung pinanood namin dito sa kay Tulfo, ganun din yung niya, naging experience niya. Paano ba yung dito sa nirereklamo with Ninya Mabatid? Alam ko parang tumakbong kongresista yon sa Cebu. So, yun yung nirereklamong sort of scammer daw dito sa Rafi Tulfo in action. So, kung mapapanood nyo din yung kay Tulfo na yon, meron pang ongoing na parang conference or seminar yung mga hinihikayat, yung mga gusto maging international students sa Tagum yata yon. Tapos nagsalita na lang si Tulfo, nag-alisan sila kasi winar ni Tulfo na itong ang Ninya Mabatid is allegedly nang-i-scam, nag-o-offer ng kung ano-ano pero hindi naman talaga tinutupad yung sinasabi. So ano ba yung parang pangako? Yung kay Ate Lourdes kasi, yun nga, based dun sa anak niya, ang ginawa kasi nga, dahil wala kasi silang pang show money, ang ginawa, parang, nagbigay sila ng 150,000, ganun na ganun din nagbigay sila ng 150,000 doon sa tao na yon. Pero hindi ko alam kung nga yun, Tapos, ang sabi, papahiramin sila ng pang show money na worth 1 million. Tapos, nung nakausap ko nga si Ate Lourdes, sabi niya sa akin, ilang buwan na daw sila, parang 3 months na raw ata silang nakapagbigay ng pera ng 150,000. Hanggang ngayon, wala pa rin daw na-approve na school. Sabi ko nga kay Ate Lourdes, sabi ko, bakit ang tagal, samantalang kay Emma, parang 4 days lang, na-approve agad siya ng school. So sabi ko, baka may something dyan kasi imposible na parang iyahang agad kayo ng napakatagal.
Kaya sabi ko, sabi ko na rin sa kanya, tingin ko scam yan, sabi ko. Pinatry mo muna bawiin. Oo, sabi ko, try mong bawi. Alam mo sagot sa akin ni Ate Lourdes, hindi na raw nila mabawi yung yung 150 kasi non-refundable daw yun. 150 para lang sa processing. Tapos ang bibigyan daw sila o papahiramin sila ng pang show money. So, yun din actually yung problema nung nagrereklamo dito sa Tulfo. Kasi pumunta nga siya dito sa Visa Solution, hindi niya mapatid ganyan certain person na yan. And then, pinangakuan na with this 100,000 plus na ida-down mo sa amin, kami na yung bahala sa show money mo. Which is, di ba, parang dapat din tayo na, for example, nagbabalak na mag-aral sa Canada, ingat din kasi kahit na may totoo nga nag-o-offer ng ganyan, mapapakitaan nga ng show money, kayo yung magdedelikado pag nagpunta kayo dito sa Canada kapag wala talaga kayong enough money. Mahirap. So wag na lang tayo sumugal, 'di ba? Sa ganung klase ng mga offer ng mga consultants, ng mga agencies. Tsaka isa pa kasi it's a form of misrepresentation. So bawal na bawal 'yun. Yung mga ganitong pakulo ng mga agencies, huwag kayo kakagat doon kasi basta guys. Pwede kayong maban ng 5 years sa Canada pag nalaman na nag-misdeclare kayo. So ano ba yung misrepresentation na ginagawa dito? Syempre, pinapalabas nyo na may pera kayo where in fact wala. Kasi 'di ba ang pangako nga ng agency, siya na yung bahala sa show money o 1 million kung totoo nga, kung totoo man may ganun. Kung family of 3 ka, mas mahal dapat mga 2 to 3 million dapat mai-present mo. Pero kung kasi pa isa-isa lang yan, 1 million siguro pwede na, lalo na kung low tuition yung napuntahan mong school. Pero yan, wag na lang kayo kakagat ng mga ganitong kind of scams kasi kayo rin yung mahihirapan later on. Tapos yung dito nga rin kay Tulfo, sinabi na papangakuan ka ng student visa and then bibigyan ka pa ng trabaho. Kapag nandito ka nga sa Canada, yan, hahanapan ka na ng trabaho. Ibig sabihin, not genuine yung intention mo talaga na mag-aral. More on, ginawa mo lang siyang tulay, gusto mo lang makapasok via student pathway kasi yun yung pinakamabilis Prenesentahan mo lang ng pera and since wala ka, tutulungan ka na lang daw, sabi. Maghanap ng trabaho dito sa Canada. So, ganun yung nangyayaring pang-scam. Kaya, ang daming nahihikayat. So, ang daming pumunta doon sa conference. Kung mapapanood nyo itong Tulfo na to guys, panoorin nyo siya. May link tayo sa description box below para mapanood nyo yung issue na to kay Tulfo. Si Tulfo na yung nag-handle nung pa-conference nito at pinauwi niya talaga yung mga nandoon kasi para 'di ba maiwasan na kayo din may scam kasi hindi niyo na mabawi agad yan 100 to 200,000 sayang yun guys, malaking pera din yun. Baga ipunin niyo na lang. Baga ang Canada naman nandito lang naman yan Baga kapag nakaipon kayo di saka kayo mag-apply pero yung mga ganong issue guys or ganong parang papangakuan kayo, medyo mahirap kasi yun guys pinapakagat lang kayo. Kasi ang student visa pathway talaga ay masyadong magastos. Totoo yun. Kung gusto makatipid talaga, yung iba nag-o-option na mag-LAMIA, maghanap sila ng employer na nag-o-offer ng LAMIA. Which is, yung iba hindi makapag-antay na syempre, kaya nag-o-opt siguro sa ganitong option kasi mabilis mag-issue din ng student visa as long as mapakitaan mo ng pera. But yun nga, nai-scam yung mga tao kapag ganito yung, sige ako na yung bahala sa show money. Mahirap yan. Where in fact, dapat hindi. Huwag kayong magtitiwala sa ganong agency or consultant. Tsaka kayo rin mahirapan talaga guys. Kung hindi mo, siyempre sabihin natin talagang wala nga kasing pera talaga. Kumbaga yung pinahiram lang sa atin is pang show lang. Pagdating nyo dito, paano? Magastos, diba? So magtatrabaho kayo. Sabi ko nga sa inyo guys, ang isang trabaho dito, hindi kayang supplyan ang pag-aaral mo dito kung dun mo lang kukunin yung tuition mo. Mahirap guys. Kaya yung iba nga umuuwi kasi parang nadidismaya, hindi makahanap nga ng work. Syempre nababaon ka sa utang, kaliwat kanan dahil nga hindi ka prepared financially. Dahil yung at the very first instance, pinahiram ka lang or nag-show money lang. Pero ito nga, ang parang scam nga nito, hindi na natutupad yung pag-show money. As in, wala talaga. Pero yun nga, bawal naman talaga yun na may mag-show money para sa'yo. So, pag nalaman na kayo nagko-connive or ikaw alam mo na ganito pala yung ginagawa ng
isang agency, yan, baka pwede yung application mo maapektuhan din. Yeah. So, wag na lang kasi mababad record ka kagad. Saka ban ka talaga dito, di ba? Yan, mahigpit sila talaga. Sayang lang. So, kaya lang, ang dami pa rin talaga. Ang daming tao doon Yeah, na oo. umattend. Ang daming Pag napanood yun, guys. nahihikayat. Kasi syempre, parang 100,000 lang, di ba? Makakapunta ka na ng Canada. Parang ganon. Tapos may mag-show money para sa'yo. Yeah. Kaya yun nga guys, no, ang ano namin dito, payo namin sa kapwa natin Pilipino na talagang gusto pumunta dito sa Canada, maging maingat tayo. Yes. Hindi wag tayo basta-basta na lang grab ng opportunity. Pag-aralan natin mabuti, mag-research tayo. Hindi ganun kadali guys, hindi ganun kadali yung para lang sabihin sa'yo or para maniwala ka na sabihin ng tao sa'yo, oh ganito, meron may agency na ganito nagpapahiram ng show money, tapos magbibigay lang tayo, let's say sabihin mo ng 100,000, diba, 100,000 is malaking bagay pa rin yun guys. Kumbaga, mawawala na lang sa'yo yung basta-basta. Yeah. Diba? Mahirap maghabol kapag Oo. naka-down ka na sa agency na gano'n. So, yung kakilala Yun niya, nga sa Lourdes na lang talaga hindi nila makuha. Hindi nila talagang So, galit na siya guys. pupunta pa kayo ng ano. Parang ang kwento niya nga sa akin noon, naglalakad lang sila sa mall, tapos may nagbibigay ng flyers. Tapos syempre, parang sakto din naman nga na interesado siya at kailangan niya nga ng ganong proseso, kinagat niya. naglabas siya ng ganong pera. Kasi nga 150,000 daw guys yung nilabas niya. As in wala, never pa raw binalik. Pamula basta nung time na nakausap ko siya, ni 5 daw, hindi niya nabawi. Kaya parang gusto niya rin ipatulpo. Yes. That time. And pwedeng hindi lang din siya yung gumagawa nun. Marami yan. Agencies na gumagawa nun. So be careful na lang din kasi pwedeng iba-iba lang yung names pero same strategy sila or same panghihikayat sa mga tao. Yun. So just be careful, and if you wanna talaga study dito sa Canada, more on ipon. Hindi siya mamamadali. Dapat prepared ka talaga sa tibay ng loob at lalo na sa pera. Yeah. Totoo yan, guys. Kasi magastos. Tsaka parang based sa napanood natin, ni-research mo kanina yung babae, parang 2017 pa, no? 2017, parang more on praises pa siya doon kasi nakakatulong daw siya talaga. Pero siguro kung ganito na yung mode ng pag-help niya na to the point na siya na yung magpe-present ng proof of funds, pero where in fact babawiin niya rin yun. Pero dito kasi talaga hindi na natuloy, hindi niya na pino-proceed yung sa mga tao, Hinahang niya yung tao. Hinahang na yung mga tao to the point na gusto na mag-back out, hindi na pwedeng i-refund daw yung kasi pera. Kasi nakalagay sa kontrata non-refundable. So mahirap wala, yun. Talo ka talaga so dun. parang ilang buwan ka nag-aantay, akala mo may napaprocess sa'yo, yun pala wala na. Ang gagawin na siguro, baby, papahang ka lang na ipapahang, no? Papaasa ka lang ng papaasa, hanggang sa siguro sumuko ka na lang. Kasi nga, based sa kontrata, non-refundable. Yan. So, huwag kayo kakagat sa ganun. Review your contract kung pumunta man kayo ng agency. Talaga, kung kailangan nyo ng help ng immigration consultant or agency. So, alamin nyo yung background doon. Maraming namang mga review kung maganda yung background or reputation ng agency. So, dapat yung gano'n na lang yung i-check nyo. Lalo na check nyo din kung legitimate sila. Kasi maraming nagsusulputan, lalo na, di ba, in demand ang Canada ngayon, maraming nagpupuntahan. So, yung iba magkikreate na lang ng agency-han. Tapos, parang same strategy rin, no? Same strategy. Siyempre, gagawa ng kontrata. Para makahikayat ng maraming Pilipino, di ba, na naghahangad mag-Canada. Ganyan yung mga pang-i-scam nila na, sige, ako na yung bahala sa show money, magbigay ka na lang sana 150,000 ako na bahala. Parang mahirap yun guys. So, kaya ako nakikita ko dyan, yun nga, parang ang strategy nila dyan, hanggang sa ikaw na lang yung sumuko. Hanggang sa ikaw na lang yung sabi mo, ayoko na, hayaan mo na. Parang ganun na lang. So, nasa kanila na yung pera nyo. Kasi nga, non-refundable. Talo ka talaga. Kawawa ka. Kawawa ka. Yung inipon mo na akala mo makakapag-Canada. Dapat talaga, ang mapapayo na lang talaga namin, research. So, research kayo, join kayo ng mga Facebook groups about sa Canada. So, depende rin sa province na gusto mo puntahan. May Ontario, may Alberta. Yan, sari-sari mga Facebook groups kasi ang dami na rin Pinoy sa Canada. So, mag-seek kayo ng
help or assistance, o yung mga insights, paano ba makapunta sa Canada, whether through student pathway or yan Lamia, kasi marami na rin silang pwedeng i-guide sa inyo. So, wag kayo kakagat agad sa mga pakulo, yung mga ganyan na mga agencies, kasi kayo rin yung magiging dehado sa huli, lalo na kung ganyan, naiiwan lang kayo sa ere. Akala nyo pinaprocess na yung papers nyo. Yeah, tama din guys sinabi na Emma. More research talaga. Kaya kami guys, bago kami pumunta dito, bago kami mag-decide dito sa Alberta, talagang nag-research muna kami. Kasi nga una talagang plano namin is British Columbia, naging Toronto, at the end, Alberta. Then nung nakapili na kami ng province, then yun, nagsumali na kami sa mga group ng Calgary, di ba? Marami yan guys sa Facebook. Kung saan gusto niyo yung province, search niyo lang sa YouTube, then sali kayo sa mga group doon. Makikita niyo naman kung legit kasi syempre marami yung members, di ba? So, join lang kayo doon. Then research, pag-aralan niyo mabuti kung paano yung process na pagpunta rito, especially pag student pathway. Yeah. So, ganun lang guys. Ganun lang din yung ginawa namin ni Emma. And kung ang intention nyo rin talaga ay mag-work, kasi yun nga yung ginagawa ng agency na to, di ba? Ang student visa yung path nila, pero hindi na nila pinapatuloy daw sa pag-aaral yung hahanapan na lang daw ng trabaho dito sa Canada. So kung gusto nyo magtrabaho rin naman talaga sa Canada, hanap din kayo ng mga employer na nag-issue ng Lamia para makakuha kayo ng work permit. So hindi siya ganun kadali. So kailangan ng pasensya. Kasi maraming competition, maraming naghahanap ng trabaho sa Canada. So, tiyagaan lang din kung gusto nyo talaga makapunta sa Canada. Kesa yan na ganito may mga temptation. Delikado yung mga ganon. Lalo na kung hindi kayo nagre-research and bigay lang ng bigay ng pera. Yes. So yun guys, tip na lang din namin. Siguro kung gusto nyo talaga or willing kayo mag-work dito sa Canada, try nyo guys pumunta sa Indeed.ca. Marami yan dyan guys. Pero syempre, hindi lahat nagbibigay ng Lamia talaga doon. So basahin nyo rin doon kasi kailangan doon. Minsan, pag pinili nyo yung restaurant, may nakalagay doon, kailangan nandito na kayo sa Canada. So piliin nyo na lang din kung may mga requirements sila para sa job na yun. Kasi meron din naman talagang nakakakuha ng trabaho sa Indeed.ca. Yes. Okay. So, yun yung vlog natin ngayon guys. And sana maging maingat na lang tayo ulit talaga sa magiging decision natin pagdating sa mga ganyang mga agency. Kasi nga guys, kami hindi guys, ni Emma talaga, DIY lang talaga kami. Kasi kaya naman talaga eh. Kung talagang gusto nyo makatipid, kaya guys DIY. Pero kung medyo may ganito naman kayo, may pera naman talaga kayo, at busy kayo, hindi kayo mahilig mag-research, di hanap kayo ng legitimate agency, legitimate consultant, legitimate lawyer. Although yun nga, may nagtatanong sa amin, sino daw marirecommend nating consultant, sino marirecommend nating lawyer. So as of now guys, wala pa. Or pwede ring later on, kapag, di ba, may na-associate tayo sa law firm, pag nag-work tayo, or tayo yung nagtayo ng certain firm dito or company, depende, diba? Tayo yung mag-offer, pero as of now guys, wala kaming ma-recommend kasi based on our experience, wala namang kaming nakatransact. So ayaw rin namin bigay ng name nung wala kaming basis. Or experience kasi mamaya, diba, sa tao na yun, mapasama pa kayo. Ang maganda, i-research nyo na lang, pero yung mga legitimate diba, na work, like EPAMS and Mercan, yun yung FAMU. So, dalawa lang ang magbibigay namin kasi wala kaming idea na sa iba. So, check nyo yung EPAMS kung gusto nyo mag-work dito sa Canada. May mga work from time to time na ino-offer doon. Sila na rin yung mag-help sa inyo mag-process, and then sa Mercan. Totoo yan kasi napanood din natin sa vlog yan. Marami nang nag-vlog sa EPAMS and Mercan. So, check nyo na lang din yun guys. Basta guys ingat mabuti talaga. Huwag basta-basta maniniwala. Ang bawat 5, bawat pera, mahalaga yan. Kung maglalabas ka ng 100 to 150,000, tapos papaliparin mo lang kasi ikaw ay na-scam. Nako, masakit yun. Baka maapektuhan na rin yung iyong Canada dream, hindi mo na i-pursue yan later on. Kaya ang Canada, sabi ko sa inyo kanina, ang Canada nandito lang yan. Anytime, pag nakaipon na kayo, saka kayo mag-decide. Kung wala pa, ipon muna. Huwag tayo kakagat sa pa-show money ng ibang tao dahil although, sige, makalagpas nga yan sa visa officer na naaprubahan nga kayo yung mahihirapan dito sa Canada kasi wala talaga pala kayong baon na funds. Yun. Baka todo kayod na kayo dito hindi pa rin mapunuan yung tuition nyo. Kaya nga yung hinahanapan ng trabaho. Which is sugal na sugal. So,
Delikado yun. Yes. Okay, so yun guys, I hope na nakatulong tong vlog namin na to, no? If sa tingin nyo nakatulong guys, please give me a thumbs up. And siyempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng latest video namin ni Emma. Yeah. Okay, so hanggang dito na lang. See you on the next one! Peace. Peace.